Hello guys, welcome to my Katokad Vlog channel. Magandang gabi ngayon mga Katokad friends. Ngayon nagbibideo ko ngayon at gusto magpaabot sa inyo guys ng mapagpalang gabi. Sa ngayon, ang topic natin guys ay patungkol ito sa aking sarili na kung saan ako'y nagbakasyon sa Polillo Island at naging kasama ko guys yung aksidente. Ayan, nice slide po guys. So bali, magkukwento na lang ako mga Katokad friends sa aking buhay. Ano ba ang nangyari sa akin sa Polillo Island. Yan. At magpapakita na rin ako ng mga kunting papyaw lang mga Katokad friends kasi hindi ko talaga ipakikita yung yung natural na nangyari sa akin mga Katokad friends. Isasaysay ko na lang mga Katokad. At ito nga mga Katokad friends yung pagpapatunay o ang katibayan guys na disgrasya ko mga guys sa Polillo Island nung nakaraang linggo, araw ng yun, Huwebes, at kami ay papunta ng Batu Island. So hindi ko na pinakita sa inyo guys yung aking pagkadisgrasya kasi nga ayaw ko na habang nanonood kayo ay kawaan niyo ako guys, kaya inilihim ko na lang mga Katokad friends. So sa ngayon, ito ay isa sa mga naging sugat sa aking aksidente, yung tinatawag na slide accident guys. Na-slide ako. So bukod dito sa aking kamay, dito sa kabila mayroon pa guys. Ayan, mahaba rin yan guys. So talagang sa loob ng isang linggo ay grabe ang ang sakit, kirot, hapdi. Pero yun nga, na tinis ko na lang mga Katokad friends kasi wala naman ako magagawa kundi tiisin. Syempre andoon yung ating andoon yung aking pagpupursige guys na lagyan lagi umaga sa kagabi ng gamot, linisin para sa agarang paglinis, sa agarang paggaling. Kasi ngayon nga mga Katokad friends, magdadalawang linggo na to, 5 araw na lang. So yun, magdadalawang linggo na siya. Pero ang kainaman mga Katokad friends, dahil eto na mahaba ho yan dati, pero ngayon maiksi na lang kasi nga gumaling na pagkatapos ng 1 linggo. At dito naman yung mga gilid, tapos eto guys, hanggang dito, hanggang dito, tapos yun hanggang dito. So isang dangkal siyang guys, isang dangkal kahaba ho yan yung damage ng aking kamay. Pero yun nga, na magmula dito hanggang dito guys ay gumaling na siya. Yan. Tapos meron din dito, tapos dito guys ay nababakbak na rin. Ayan ayan mga pa to guys, mga ilang araw pa makikita ko na yung pagbakbak ng dead skin guys, tanda ng malapit ng gumaling. At bukod dito guys, yung dito naman, ayan, sa aking tuhod, ayan, sa aking tuhod, mula yan dito, kalahating dangkal. Tapos ngayon tanggal na rin yung dead skin niya. So may natitira na lang guys na kunti. Ayan. Ito yung nagpapahirap guys sa aking paglakad. Kaya nakita ninyo ako guys na lumalakad na paikang-ikang. Kasi
maging ang mga doktor nagsasabi sila na o yung iba na kapag ang sugat sa tuhod guys, talagang ibang araw hindi nakakalakad. Ako naman nakakalakad naman, pero yun nga na paikang-ikang at masakit pa rin dito guys. Ayan, masakit pa rin siya. May mga ipapakita ako sa inyo mga katukad friends na ibang ibang mga nangyari sa akin nung araw ng Huwebes. Kasi nga kung mapapansin nyo guys na na pumunta kami sa lugar ng ng Kani-Kanian doon sa sa mga nakausap kong mga kabataan. Merong isang parte ng video doon na kitang-kita ninyo guys yung kamay ko na malaki yung sugat niya. Pangalawang araw pa lang yung guys, kaya may mga dugo-dugo pa siya. Ayun. Tapos sariwang-sariwa yung mga sugat. Pero dahil nga sa gusto ko guys na makarating sa Humalig, at gusto ko makita guys yung ganda ng Pulilio Island, bagamat nakakaramdam na ako guys ng sakit, ay pinipilit ko pa rin na magbiyahe, mag-travel para makapag-explore guys ng magagandang lugar. Pero yun nga na habang nagpapatakbo ko guys ng motor, talagang ramdam ko talaga mga katukad friends yung kirot, yung sakit talaga niya. Kaya sabi ko nga nung mga 3 oras na kami yata guys na nagbabiyahe, so nakikita ko guys yung yung aking kamay, talagang namamaga na siya dito, namamaga. At pagkatapos namin na makakain, sabi ko nga na na umuwi na kami kasi nga talagang hindi ko na kinakaya yung yung sakit. Tapos yun, gusto ko lang na kwento sa inyo guys ng ng isang pangyayari, paano at saan nangyari ito guys. Yun araw ng Huwebes yun guys. Papunta kami doon guys sa sa Bato Island. Umalis kami guys sa aming tinitirhan mga bandang alas 9 na ng umaga. At yun nga na nakarating din kami mga tukad friends doon sa sa Bato Island, at nakapag-video nga ako. At mapapatunayan ko yan mga katukad friends doon sa sa second nakalagay doon sa second day of our travel in Pulilio Island, na doon sa point na yon wala pa akong damage nun. Nakakapag-vlog na nga ako doon mga katukad friends Malamang dahil nga sa aking misis ay naiwan doon sa bahay dahil nga sa walang masakyan, kasi lahat kami ng mga nakamotor ay may mga angkas. At sabi ng aking misis, doon na lang sa sa tricycle na lang na siyang magdadala ng pagkain namin. So umasa ako na gano'n ang mangyayari. Pero nga na nung makita ko ang oras, mga alas 12 na pasado, walang pas alas 12 na, nagtanong na ako kung bakit wala pa si Alice o yung aking may bahay at wala pa yung mga pagkain. At naisip ko nga na balikan ko ang aking asawa para kunin doon sa lugar na yon, para kahit papaano naman ay maagang makapag-enjoy sa sa beach. So ayun, sa madaling salita pagdating ko doon sa kabilang bahay,
doon sa bahay na yon ay nasabi sa akin ng isang babae doon na kakaalis pa lang daw. Si ano pala, si Ma'am Jessa pala yun. So, nakaalis na raw. Ngayon, ang ginawa naman namin, hinabol namin, iniisip ko na maabutan namin para kahit paano naman sa likod ko makasakay. Kasi nga siyempre, sabi nga raw nagmamaktol. Pero hindi namin naabutan guys kasi nga maaaring mabilis din magpatakbo yung yung si brother Marlon. Pagkatapos doon sa point na nagpapatakbo ako kasi pag probinsya guys mga 30 lang ang takbo. Kaya ako tumatakbo ko guys ako ng mga 50 to 60 para maganon ka bilis. At hindi ko naisip guys na yung aking tinatakbuhan na kalsada ay ginagawa pa lang. At yun nga na bigla kong nagulat na shock talaga ako o na sorpresa talaga ako guys dahil yung kalsada na aking binabaybay ay putol pala yun at pababa yun ng ganon. So nasorpresa nga ako at nakapag double brake ako. Malakas yung kapit nga lamang dahil sa na brake ko yung nasa harapan. So yun, gumanong ganon yung gulong pagkatapos na slide ako guys. At nakita ko talaga yung aking sarili guys nung time na ako'y na-slide na dahil sa helmet na bagong bili namin ng aking misis. Tamang-tama talaga nakabili kami ng helmet at yun ang nagligtas doon sa aking mukha o sa aking ulo na hindi nabago at hindi ako nagasgasan sa mukha. So napakalaking tulong guys yung helmet. Kaya nung oras na yon, nung ako na-slide, nakikita ko na habang nakadapa ako, yung aking kamay guys ay nakaganito, kaya may sugat na ganito kalaki. Yan, nakadapa siya ng ganyan. So kumukudkod siya guys doon sa sa semento. Pagkatapos yung aking helmet naman guys ay nandoon sa semento, tapos kitang-kita ko nung ako'y padaos-dos, kikita ko yung guys, yung kalsada. Kaya napasalamat ako dahil naka-helmet ako nung time na yun kasi sa probinsya hindi nag-helmet ang mga tao, pero nung time na yun ay naka-helmet ako. Kaya yung aking helmet mismo may mga gas-gas. Kung wala akong helmet, yung gas-gas ng helmet na yun yung siyang tatama dito sa mga mukha ko. So malaki pang problema yung guys sa sa mukha ko. Ganito nga na hindi na ako gwapo tapos malalagyan pa. Guys, nagpapatawa lang ako. So bali, nagpapasalamat ako guys kasi nga nung time na yon talagang grabe. Pag aksidente talaga, hindi mo talaga malalaman na ang araw na yun ay ma-aksidente ka. Pero laking pasasalamat ko sa pagkakataong yun sa Panginoong Diyos dahil hindi ako nagkaroon ng fracture o anumang bali sa mga buto ko. Ang tanging inabot ko lamang guys ay ang aking mga braso. Ayan, yung mga braso niyan. Ayan, na siyang pagaling naman ngayon. Kaya ang aking payo mga katukad panis, sa lahat ng mga may hilig magmotor, napakarami kasi nating nagmumotor sa Pilipinas. Kaya ako nagpapaabot sa inyo guys ng paalaala na kapag pumunta kayo sa mga probinsya, lalo pat may mga ginagawang kalsada, huwag talaga kayong magpapatakbo ng mabilis. Pagkatapos
kapag may mga rough road, so mga 30 lang guys ang takbo. Talagang makokontrol natin ang bigat ng ating motor para magiging safe tayo guys doon sa ating sa ating pagbabiyahe. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil ito lang yung aking inabot. Pagkatapos mga Tokad Friends, pagkatapos ng aksidenteng nangyari sa akin, napagkasunduan ng aking mga kasama na kami ay pupunta sa sa Humalig. Subalit hindi nga na tuloy o naantala ito guys dahil nga sa laki ng halaga na aming babayaran sa lugar na yon. At napagdesisyon namin guys na hindi na kami tumuloy. At yun nga na para hindi masayang guys yung araw, kami ay sinamahan ng aming mga taga roon na pumunta kami sa San Rafael. Beach din yung guys, yung San Rafael. Tapos doon kasi sa San Rafael mga Tokad Friends, merong mga sasakyan pandagat na nagdadala sa mga iba't ibang mga sa mga iba't ibang isla guys para land hopping yun. So yun nga nangyari nga guys, nakakuha kami ng dalawang sasakyan, at yung family ko sa isa at yung family nung mga nag-invite sa amin isa ring sasakyan. Pagkatapos yun umalis na kami, binaybay na namin at pumunta kami, umikot kami guys sa mga magagandang isla sa lugar na yon. Pero yun nga na kahit na napakaganda guys ng ang gaganda, sa totoo lang talaga napakaganda ng mga isla na aming pinupuntahan, pero masigit guys na nararamdaman ko yung sakit hapdi, kirot ng aking sugat, at napapalitan guys yung napapalitan guys ng lungkot, yung saya, yung ganda na nakikita kong mga isla, bagamat na napakalinis ng dagat, napakalinaw, at yung mga buhangin napakaputi, pero habang nakikita ko sila guys ay nanghihinayang talaga ako mga Tokad Friends, kasi nga sabi ko, promise ko sa sarili ko na mag-i-enjoy talaga ako sa bakasyong ito. Nga lamang siyempre nangyari nga yung aksidente sa pagka-slide ko, kaya wala na akong nagawang kumbaga wala na akong nagawa na para ikasisi ako. At yun nga na pagdating namin doon sa isla na yon, ibinabad ko yung aking katawan, pati yung aking kamay para sa matuyo raw, sabi ng mga taga roon. At yun lang na ginawa ko doon. Pagkatapos noon talagang nakalungkot lang kasi ang naramdaman ko talaga sobrang hapdi talaga ng tubig, alat talaga, napakaalat talaga nun. Yun nga na pagkaahon ko, kumuha ako guys ng ilang video doon sa lugar na yon, sa isla na yon. Pagkatapos yun, umalis na kami, lumipat kami guys doon sa tinatawag nilang na border island. Pumunta kami sa lugar na yon, na habang binabaybay namin guys yung karagatan, at abot-tanaw namin guys yung isla ng border island. Nakakapanghinayang talaga guys kasi dala ko yung mga gamit ko. Mayroon akong binili na pang fishing, at yung ibinag ko na spear gun, yung ginawa kong spear gun. Pagkatapos yung binili na aking misis na trap sa isda. Pagkatapos yung pangkahit ko sa sa tuyong
dahil gusto ko talaga guys na ano na gusto ko talaga na masiyahan sa lugar na pinuntan ko sa Polillo Island. Pero nasayang yun lahat guys, kasi ang unang nararamdaman ko talaga yung aking kamay talaga. At dumating nga kami guys nung mga alauna na ng tanghali. Siyempre gutom na kami. Pagkatapos yun, bali nagluto kami doon guys. Tapos patas namin kumain, nakakuha kami ng cottage. Siyempre nung nakalipat na kami, tinitingnan ko yung malawak na dagat, at yung kabila naman sa likuran namin guys ng ano ng border island ay low tide. O kumbaga kitang-kita mo talaga yung mga bato na maaari kang kumuha ng mga anumang mga uulamin. Nakakatuwa nga guys, kasi sa kabila ng naging kapansanan ng aking kamay ay nakuha ko pa rin mga katokad friends na kumuha ng isang ano yung tinatawag sa aming arakaak. At napakarami doon na hindi ko inisip yung ano yung sakit sa kamay ko, basta pumunta lang ako doon sa may ano naman, doon sa may low tide na yun, at nanguha nga ako ng arakaak. So yung arakaak nga na tumakatokad press dito sa presser. Ayan, nandiyan guys sa ano sa may presser yan. Ito yung ano yung arakaak sa may presser. So tingnan nyo guys, nandito pa siya. Ito guys, bali ito yung aking kinuha na ano na arakaak doon sa ano, naka pressure pa siya, matigas pa siya guys. Hindi ko lang sa inyo maipakita kasi nga nakabalot pa siya. So ito yung naalala ko guys sa ano ito yung naalala ko sa ano sa border island na nagpasaya sa akin ng kunting oras. Bagamat naalala ko guys yung ano yung sakit. At pagkatapos guys, alam niyo ko yung ginawa ko, kahit na nakakuha ko guys ng iuulam sana namin. Ang ginawa ko para hindi ako maboring guys sa aking pagbabakasyon ay nanguha ko guys ng shell. Nakakalungkot kasi nga na marami akong nakuha na shell. At yun nga na dahil nga sa hindi ko ito maigalaw, ay yung mga shell na yun kailangan linisan guys at pakuluan. Talagang napakasarap nung guys. Talagang natatakam ako doon sa mga nakuha ko mga shell kasi may mga saang yung malalaki. Tapos hindi naman pala marunong sila magkuha ng laman loob nun. So sa madaling salita guys, dahil sa hindi ko nga may kilos yung kamay ko, at saka hindi rin ako pwede kumain guys nung mga seafoods dahil nga may sugat ako. Nakakalungkot dahil pinaghirapan ko yun guys. Tinapo na lang, sayang talaga, tinapo na lang guys. So sabi ko dun sa amin sa probinsya ng Bicol, talagang pinag-aagawan talaga yun kasi ang saang kasi saka yung mga shell talaga nakuha ko talaga napakasarap talaga nun, lalo pat bagong kuha, sariwang sariwa. Kaya sabi ko sa sarili ko na
kapag ako tuluyang magaling na yung aking suga, yan, tuluyang magaling na yung aking suga, mag-iipon ako guys ng pera para makapunta uli sa sa Polillo Island. May pangako ako guys na na babalik ako doon para kung paano ko nakikita na yung aking pamilya at ng kabilang pamilya na talagang enjoy na enjoy sa kanilang paliligo doon sa border island. Yan, kumakati na guys. Gusto sabihin pagaling na talaga siya. Unti-unti na siyang pagaling guys. Bali talagang wala naman akong inggit sa sarili ko guys, pero dahil nga sa gusto kong makapamingwit, gusto kong makapag ispergan talaga ng isda sa ilalim, kumuha ng underwater. So hindi ko nagawa yun guys kasi nga sa nangyari sa akin. Kaya nga sabi ko pag magaling na aking kamay at nakapag-ipon, babalik talaga ako guys. Promise, babalik ako. Kasi doon sa Polillo Island guys, napakarami ng ang dami na pwede mong gawin. Pwede kang mamingwit, maraming isda talaga doon guys, maraming mga isda. Pwede kang mamingwit talaga at pwede kang mamana. Yun nga na pagdating mo doon sa sa border island, kung ayaw mo naman guys na kumuha ng cottage, kasi ang cottage doon guys ay nasa 500 din, pero kasama guys yung yung 500 doon sa 2,500 na arkila ng isang bangka, kasama na yung yung cottage. Pagkatapos isang isang kwento pa na nakakainggit kasi na yung kasama mo madaling araw namimingwit, kasi nga doon sa lugar na yon may mga namimingwit, may mga nakuha sila mga talakitok. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi ako nadisgrasya, kahit paano naman sana ay nakapamingwit ako sa lugar na yon para kahit paano naman ma-enjoy ko yung aking pagbabakasyon. Pero kahit paano guys, nung second day namin ay napunta kami sa sa Bato Island. Nung time na ako na-disgrasya, sinubukan ko pa rin guys na mamingwit, at yun, na kahit na sobrang hapdi, ginawa ko pa rin mga Katokad Friends na i-enjoy yung aking sarili na makapag-bingwit. At yun nga, nakakuha nga ako ng isang lapu-lapu at nakakuha ko ng isang isang snapper. Yun, bali dalawa yung nakuha ko. Huminto na ako guys kasi yun nga na masakit yung aking kamay. Tayo ko itong lalo mabugbog kasi nga nung bago kami pumunta sa Bato Island, talagang nag-travel na talaga ako. Yung pininto ko sa inyo guys na inabot kami ng 3 hours na nag-road trip talaga. So ayoko talagang mabugbog uli yung aking kamay. At yun nga, yun yung kwento nung nandun ako sa sa Polillo Island nung slide accident ako talaga. Yun lang ang masasabi ko. Kaya nga na nakakapanghinayang lang yung pagbabakasyon na mayroong mangyayari. Kaya kapag magbabakasyon, ingat-ingat na lang talaga guys, para kahit paano para ma-enjoy guys yung yung maging yung baga sulit yung yung pagbabakasyon. Napaka-importante talaga ang pag-iingat lagi, lalo pat may motor. Napaka-importante no na mag-ingat. Kaya guys, sa ngayon gusto ko lang na magpasalamat sa inyo mga Katokad Friends dahil sa
patuloy na binibigay niyo ang inyong suporta sa aking maliit na channel, lalo pat kailangan kong ma-monetize. Sorry guys kung yun ang nasabi ko, pero meron kasi akong hinahabol na sa 4,000 watts hour. So naging dahilan din to guys na na hindi ako makapag-vlog ng palagian kasi nga sa nararamdaman ko. Pero naisip ko na kahit na ganon ay gagawin ko pa rin ang the best para makapaggawa ng isang video bilang isang vlogger. So ayan guys, patuloy na humingi ako sa inyo ng suporta. Please subscribe at pakipindot yung notification, tapusin yung mga video na aking ginagawa. Hindi ko man may promise guys na magiging perfect yung aking video, pero inuunti-unti kong inaayos ito, at yung mga ibang mga items na gagamitin para hindi siya gumagalaw ay pilit ko guys na na pinag-iipunan para kahit papaano naman ay mapaganda yung aking video. Sorry guys kung minsan nagiging boring kasi meron kasi akong ewan ko ba na na kapag nag-video ko guys, kapag may mga tao na yung parang nagiging kontra pa, so kinakabahan ako doon, natatakot ako, kaya minsan ang aking salita guys ay parang pakiyeme na doon, parang hindi enjoy, hindi masaya. Yun, natatakot ako sa mga ganong mga tao na parang ibubuli ka, ibabas ka. Pero yun nga, na bilang isang vlogger talaga, talagang tinanggap ko na yung mga bagay na yun, na hindi ninyo ako kakikitaan guys ng madalas na ngiti sa aking mga video. Pero pasasaan ba't pagdating ng araw mga Tokad friends, kapag nasuportahan ako ng aking mga pamilya, magagawa ko na guys na ngumiti sa paggawa ko ng video, lalo pat nakakuha na ako ng tripod na malaki, mataas, na habang kinukunan ko ng video hindi na siya gumagalaw. Napatunayan ko ito guys nung aking napanood sa aming television na hindi na siya gumagalaw katulad nung dati na 300 video ko talagang magalaw kasi nga wala talaga akong magamit. Pero sa ngayon ay paunti-unti ko na inaayos ang aking video guys, lalo pat yung aking pangarap na magkaroon ako ng mura lang naman yun guys, yung tinatawag na gimbal, yung stabilizer. Gusto ko rin yung guys para pag ako naglalakad at ipinapakita yung mga magagandang tanawin o saan mang lugar na aking ipakikita, hindi siya gumagalaw, hindi siya nakakaduling kapag pinapanood sa mga cellphone or sa malalaki na TV o maliit. Kasi pag pinapanood mo guys na na hawak-hawak mo lang yung cellphone, mabuti man lamang sana guys kung yung mga mamamahalin na cellphone na kahit na gumagalaw-galaw yung kamay mo sa pagbibideo, hindi siya umaalog-alog, maganda pa rin. Pero yun nga, dahil sa wala naman akong ganong cellphone, ang cellphone ko lang naman ay Samsung naman saka Redmi, pag hinahawakan ko guys yung cellphone, talagang asahan mo na mga Tokad friends na gumagalaw-galaw kapag pinapanood mo. Pero yun, sabi ko nga na panamis ko sa sarili ko na dating din ang araw guys na na magkakaroon din ako ng gimbal para kahit papaano naman lalong mapaganda yung aking video, para hindi naman kayo maduling doon sa galaw ng aking video. Saka yung saka yung dati wala akong ang ginagamit ko lang guys ay cellphone lang. Pero ngayon kahit papaano naman nakaranas naman ako guys ng camera. Yung isa nasunog at yung isa may dumating uli na isang camera na bigay lang sa akin yung guys. Kaya yung mga ibang part na
binibideo ko lalo pag sa pagta-travel dahil may dito ako mag-travel, magmotor. So yun ang ginagamit ko, yung aking Supremo na camera. So yung dati Digicam yun guys, Digicam yung aking camera, pero wala pa rin tayo na nagiging camera na tinatawag nilang GoPro. So ayun, pero darating din ang araw guys na magkakaroon din tayo niyan, lalo pag tayo ay na-monetize at nagkaroon tayo ng konting kita. Kasi siyempre sasabihin ko ang totoo sa inyo mga Katokad Friends, kailangan ko rin na sumahod din dahil hindi ako nag-vlog o hindi ako naging vlogger para sa kasiyahan ko lamang, para makita yung aking sarili. Hindi, ang totoo, kung paano nararanasan ng mga ibang vlogger ang sumahod, dapat ako rin, kahit kasi marami din akong pangangailangan, mayroon akong gustong gawin sa aking kapwa-tao, gusto ko rin tumulong sa abot ng aking makakaya guys. Kaya yun, bali, ang hiling ko lang sa inyo mga Katokad Friends ay sana tulungan ninyo ako na mapataas ang aking YouTube channel para kahit papaano naman ay makatulong guys sa aking pamilya. So ayun, maraming pong salamat minsan pa sa inyong walang sawang pagbibigay ng suporta sa aking channel. Maraming pong salamat dahil po sa inyo, lalo ko pong pinag-iigian na ang aking mga video ay mapabuti, mapainam, mapaayos, dahil ito naman talaga ang totoo mga Katokad Friends. So ayun, may naalala nga ako mga Katokad Friends doon sa isang comments, kukuti na nga lang ang comments ko, tapos ganun pa yung aking nabasa na sabi nga niya, mas malakas pa daw yung yung sound ng aking video kaysa doon sa aking sinasabi. So wala naman kasi ako guys na wala naman kasi akong mic, pero salamat doon sa nag-comments kasi kailangan ko na talaga na bumili ng mic para kahit papaano naman maging malinaw yung aking boses, yung aking pagsasalita, kahit na yung aking camera malayo, ako naman dahil sa may mic, magiging malinaw guys yung aking mga sinasabi. At yun, maraming salamat sa mga comments na ibinibigay nyo sa akin. Hindi ko ito gagawing pabigat sa buhay ko bilang isang vlogger, kundi pasalamatan ko guys yung mga ganon, kasi nga nakikita nila ang mga kakulangan ko sa aking pagbibideo. Maraming pong salamat sa lahat ng mga followers at sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng aking mga subscriber. Maraming pong salamat po sa inyong lahat. Salamat sa inyong tulong at sa pagbibigay nyo sa akin ng encouragement para patuloy akong gumawa ng mga video. Sana sa muli nating pagkikita mga Katokad Friends ay maging maayos ang inyong panonood, walang galaw-galaw, at mayroong mga matutunan sa aking mga ginagawang video. Maraming pong salamat. Minsan pa ang aking payo guys sa lahat ng aking mga followers, ingat sa pagmamaneho. Ingat sa pagmamaneho, at napakahirap guys na ma-aksidente ka at magkaroon ng mga sugat na katulad nito. Yan. Dilaw na, tuyo na siya guys. Yan. Maraming salamat sa Panginoong Diyos na siyang patuloy na nagpapagaling guys sa aking sugat. Maraming salamat. Asa tayo lagi sa Panginoong Diyos sa lahat ng ating buhay. Lagi tayong umasa sa Kanya na siya lamang yung pag-asa, siya lamang yung ating manggagamot, siya lamang yung ating biyaya sa ating mga buhay. Maraming pong salamat. Lagi kayong manalangin at lagi kayong magkaroon ng pag-asa sa tulong ng Panginoong Jesucristo, kasi siya lamang talaga yung nagbibigay ng biyaya sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo guys. Yun. Salamat. Please subscribe. Bye-bye. Peace.